Naging Dao Master na ako. Ayokong mamatay o maglaho. Gusto kong maging immortal at mabuhay ng matagal. Gusto ko maraming asawa at concubine. Naku, saan ito? Tao. Simbahan ng paghahari sa mga Diyos. Natupad na ang aking hangarin. Ako ay magiging isang diwata. Ginagamit ang tao bilang kandila. Pagtanggap ng mga estudyante ng demonyo. Opisyal nang nagsimula. Ako si Hikunan. Nais mag-apply bilang estudyante. Ikaw si Hikunan. Likha ng espiritu mula sa kapanganakan. Isang talento sa pag-akyat sa kalawakan na nangyayari 1,000 taon lang. Ako ito. Ito. Ang batang ito ay matibay ang mga buto. Isang yaman na material para sa pag-ukit ng pilak. Ipadala ang kanyang mga buto sa Feng Bao Pit. Kapag nakagawa ka ng isang napakahusay na banal na sandata, sinusukat ng Demon Gate kung gaano kagaling ang isang disipulo. Nakasalalay sa kung gaano kalaki ang kanyang maaring malikha. Nang halaga, siya ay may likas na talento. Pinapatay niya ang may pinakamalaking halaga. Samantalang ang mga kapatid mong disipulo ay pangkaraniwan ang talento. Mas mahalaga na buhay sila dahil mas magagamit sila. Ay, gusto kong maging Diyos. Ibigay mo sa akin. Ano nang ginagawa mo dito? Magsalita ka. Magsalita ka. Hindi mamamatay, hindi maglalaho. Pagkatapos mamatay, pagbabalik sa nakaraan, muling pagkabuhay. Kaya nga nila ako pinadala sa Moomin. Gago. Ako ang senior sister ng Hiwan sect. Liu Kao. Nais makipag sa akin sa Hiwan. Pumasok sa pulang bilog. Hindi maganda. Ang makipagsanib kay Master Sister ay 100 patungo sa kamatayan. Maubos tayo ng buhay. Pupunta ako sa corpse refining pit. Pupunta rin ako. Pupunta ako sa skinning pit. Pupunta rin ako, pupunta rin ako. Naging ako. Sabay-sabay nag-aagawan itong zombie at aso. Ang demonyong pader na ito ay sobrang kakaiba talaga. Kapatid na disiplinado. Gusto mo bang maging kasamahan ko sa daan ng espiritu? Ayaw ko. Ayokong sumali sa pit ng huling halakhak. Ngayon ay, hindi na ako sasali sa Hiwan pit. Walang kwenta. Bakit mo ako tinitingnan? Ayaw mong lumapit, kaya't magpakamatay ka na lang. Mamatay man ako, muling mabubuhay ako. Ito ay benepisyo. 8 Master. Pumunta ako sa pit ng Akasha. Ang bigla mong pagkilos, kapatid na babae. Hindi ka na makapaghintay. Kapatid na babae, huwag kang tumigil. Di ako titingin. Ipagpatuloy mo lang ang pagtanggal.
Ikaw ang unang nakagawa nito. Pumasok sa Hihuan Peak at patuloy nang umiti ang lalaki. Hindi ka ba natatakot? Mabawasan ka ng lakas. Natatakot ako. Ngunit kailangan kong sumunod, di ba? Ikaw ay isang eksperto. Mangyaring tulungan akong mag-aral. Kapatid, nasa iyo ang lahat. Bakit pula ang tubig na ito? Paano ka makakapag-focus sa pagsasanay? Ek, anong posisyon ang gusto mong ipagawa sa akin? Marami akong alam sa teorya. Maging maayos ka lang dito. Huwag kang lumaban. Alainan. Nakakahiya namang mag-enjoy ng ganito. Halika na, ate. Hindi ito tubig. Ito ay lawa ng dugo. Gumugol ang 3,000 laman at dugo ng mga mortal. Ngayon, nakakatawa ka pa ba? Gusto mo bang mag-double cultivation kasama ko? Nakarating na tayo sa puntong ito. Kahit matakot, hindi na pwede pang umatras. Halika na, ate. Pigaing mabuti ako. Sige, ayon sa gusto mo. Yung sinabing pigain, ganito pala ang ibig sabihin. Eh, hindi ganito ang pagsasanay ng sabay. Tulad mo, isang walang kwentang tao. Gusto mo bang makipag-isa sa akin? Ay naku, huwag naman. Bilang nakababatang kapatid, marami na akong napanood. Bakit hindi mo subukan? Ang dami mong sinasabi. Kapag naubos kita, magagawa kong maging Hihuan Bell. Mamatay ka na. Huwag naman. Nagawa na ang Hihuan Bell. Ang posisyon ng punong tagapamahala ay akin na. Nagsimula na ang kakayahang di mamatay, di nawawala. Bago muling ipanganak, maaaring magpasa ang may-ari ng isang bagay. Pwede ring ipasa ang isang bagay. Kailangan ko talagang hanapin. Puno ng panganib ang pintuan ng demonyo. Mukhang mabuti ito. Pero lahat ito ay patibong. Sasaktan din kita. Ang Heping Bell ay maaaring magpasiklab ng pagnanasa ng tao. Ikaw na. Pipilitin kang humipit pero ayaw mo. Ngayon, ako na ang gagawa. Oy, mukhang may alam ka. Huwag nang magpakamaharot. Nandoon ang lawa ng dugo. Lugar ng pagpatay. Ikaw, bagong salta. Ang lakas ng loob mo. Kaya ko pang maging mas matapang. Ito. Ikaw. Halika na. Ay naku. Hey. Ay, ang saya nito. Bakit kamay? Kung ulit ka pang mag-uga, sasaktan kita. Gusto ko lang talagang ayusin ang mga matitigas ang dila. Ay, wag na. Mag-usap tayo ng maayos. Sinasabi mo ba ng tapat sa puso mo na hindi mo ako gustong patayin kanina? Siyempre, hindi. Sa aming samahan ng Hihuan, napakahirap magkaroon ng isang lalaking disipulo.
Mas lalo pa kitang pinapabora ng ate mo. Paano ko naman kayang patayin ka? Maganda ang sinasabi mo. Walang tapat na tao sa sekta ng demonyo. Hindi mo ba naiintindihan? Sinasabi ko sa'yo, tingnan mo ang konsensya mo. Nasaan ang konsensya mo? Nasaan ito? Ikaw, huwag kang maghangad ng sobra. Sobrang labis na ito. Huwag kang mag-alog. Ako. Sinasabi ko nang may konsensya. Hindi ko kailanman naisip na patayin ka. Tinawag kita. Gusto ko lang tulungan ka sa iyong pagsasanay. Kung may kasinungalingan man, pagpalain ka ng kidlat mula sa langit. Tinutulungan mo ako, di ba? Kung ganoon, pakiusap na. Ituro mo sa akin ang hihuan na sining. At gabayan mo ako sa simula. Sa landas ng dual cultivation ng yin at yang. Una ka na muna. Humupa ang enerhiya sa tiyan. Sino ba ang niloloko mo? Wala kang magagawa kahit magbanta ka pa. Kung mamatay man, walang problema. Hay! Hay nako! Hay! Ay! Huwag! Ay naku, hahaha! Ay! Huwag! Ah! Huwag kang mag-uga! Halika na, magturo ka na. Hahaha! Ah! Aba! Bakit nasira ang kampanilya na ito? Ang kahihiyan ngayon. Sa ibang araw, tapos na. Kapag nahuli ng demonyang babae, tapos na ako. Babayaran ko ito. Nagbibiro lang ako. Ayoko talaga ng pinipilit ang mga babae. Gusto mo pa bang maglaro sa akin? Ang paraan ng pamumuhay ng mga demonyo. Naiintindihan ko. May hawak kang Bell of Harmony. Hindi ako makakataka sa iyong palad. Hay, anong sinasabi mong niloloko? Ang iniisip ko ay, tungkol sa pagsasama. Pasensya na, hindi ko magagawa. Itong kampanilya ay gamit ang aking katawan. Banal na kasangkapang ipinanganak ko. Sumayaw ayon sa ritmo. Kaya kong kontrolin ang aking sayaw. Kanta ng hiyas ng langit. Ang pangalan nito ay sobrang nakaka-excite. Pakitumunog ng kampana, Ginoo. Wala kang kwenta. Kailangan mong malaman na nasira ang kampana. Siguradong ako ang unang papatayin. Ay naku. Mas maganda kung mag-usap na tayo tungkol sa seryosong bagay. Ikaw ang senior na mag-aaral. Anong maganda mong bagay dyan? Ipakita mo lahat para makita ko. Ang batang ito ay puno ng dumi. Ngunit nakayanan ang tukso. Bakit ka nakatunga nga? Hindi ka pa ba magmamadali? Oh. Ito ang opisyal na disipulo ng panloob na pintuan. Isang token. At isang kopya ng lihim ng Tianbao. Maaaring mabilis na mapataas ang iyong kasanayan. Ikaw ay marunong makitungo, ha? Pero mas mabuti wag mo akong lokohin. Kung hindi, papakinggan kita ng 3 araw at 3 gabi ng kampana ng pag-ibig. Ako ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Paano ko maglilinlang sa iyo? Kapag narinig mo na, ang himig ng dakilang bayani, malalaman mo ang totoo. CJ, walang madali, wag magmadali sa pag-iling ng kampanilya. Anyway. Sira ang kampanilya. Pangit na lasinggo. Patay ka na. Pangit na lasinggo. Patay ka na. Tumakas. Sa Hehuan Peak. Tingnan natin kung saan ka makakatakas. Narinig ko na si Liu Ko ay nangidnap ng isang magaling na bata pumasok sa kwarto. Kahit na ang babaeng ito ay nakamamatay, nagkamali pa rin siya. Buti na lang, buti na lang. Huwag kang tumakbo ng sobrang bilis. Maaari na namang niyang pumatay sa akin ulit. Swerte ako nitong batang ito. Kapag naging pangulo na ako, siguradong mapapahiya ko ang babaeng ito. Tanggapin ang kahihiyan sa pagitan ng mga hita. Ah! Hahaha. Ikaw ba ay? Ako po. Pangunahing disipulo ng Hehuan Peak. Kaugong Bao.
Tawagin mo na lang akong pangalawang senior brother. Ha ha ha. Nakita ko na si second senior brother. Eh. Hindi ka lang hindi namatay, kundi naging official na rin siyang disipulo. Ah. Sabi ng senior sister ko na isa akong talentado. Balak nilang sanain ako sa hinaharap. Bilang isang formal na disipulo, magbibigay ang sekta ng 100 puntos ng kontribusyon na magagamit upang makapalit ng mga espiritu na bato, mga kasanayan, mga kasangkapang pang-espiritu. Pag nagamit na, maaari mong tapusin ang mga misyon ng sekta upang makakuha ng mga puntos ng kontribusyon. Dito nakalagay ang kontribusyon, pera yan. Tayo ay mga tagapagsama sa hiwaga ng bundok. Ang tanging 2 lalaking disipulo lang. Sa hinaharap, magtulungan tayo palagi. CJ, dadalhin kita para makuha ang benepisyo ng mga disipulo. Ayon sa ugali ng demonyong pader, lahat ng kapwa-miyembro ay ginagamit para mapatapak lang. Sobrang mabait niya. Tara na, ayan na. Ha ha ha. Gusto kong maging Diyos. Kapatid na guro, Tofu. Kumuha ng gamit. Dapat pumunta sa silid ng kayamanan. Dito. Parang isang kulungan. Kapatid, hindi mo alam ito. Ang mga magagandang magic treasure na ito. Lahat ng ito. Nandito. Hindi ba't isang tao lang ito? Ang magic treasure ng aming sagrado sekta. Siyempre, kakaiba ito. Nagawa na. Nagawa na. Nagawa na. Nakita ko ang Jade Capital sa langit. Ha ha ha. Magiging isang diwata na ako. Ha ha ha. Ito. Matagal nang nag-aral ang aking kapatid na disipulo. Napakahusay ng kanyang kakayahan. Sayang, maling landas ang kanyang pinili. Kapatid, ginawa ko ito para sa iyo. Pumili ako ng magandang espada. Sobrang nakakatakot ito. Hindi ba't nag-aaral ka sa madilim na sekta? Ikaw na lang ang natitirang consumables. Junior brother, magpatuloy ka sa pag-ensayo. Kung walang progreso sa isang buwan, hindi ko nais na maparusahan ka. Magiging isang espada na balahibo. Ah, ito, ako. Paano ako mag-aaral? Kahit na bagong pasok ka lang. Pero ikaw ay opisyal na disipulo na. Kasama ng teknik na ito ng Tai Shi Yuan Gong. Mag-aral ka ng mabuti. Mabilis kang makakapasok sa yugto ng pagbuo ng pundasyon. Bakit ito ay kalahating bahagi lamang? Kapatid na disipulo, saan ang ibabang bahagi? Siyempre, pagkatapos ng yugto ng pagbuo ng pundasyon. Kuya, magpakatatag ka at magpalakas ka ng mabilis. Ikaw ang nag-iisang kasama ko. Hindi kita mananampalataya. Sa kabutihang loob, may Diyos na ilaw na nagpoprotekta sa akin. Kaya kong tiisin ang halaga ng kamatayan. Ang halaga ng pagsubok sa akin. Kaya mo bang gawin iyon? Salamat na lang sa'yo, ikalawang shiksyo. Gusto kong makita. Ano ba talaga ang tinatago mo? Sa gitna ng daan, unang may pag-aaral ng Ki. Pagbuo ng pundasyon, Golden Core, hanggang sa paglabas ng espiritu ng sanggol. Unang antas ng pagsasanay. Unang tanggalin ang mga pangkaraniwang pagnanasa. Diyos ng dao, narito ako para maglaro. Takot. Matatag ang isipan. Para makalampas sa karaniwan at maging kakaiba. Sira. Naipasa na ang pangunahing pagsasanay. Nakakabahala.
Walang masama kung makakamit ang teknik na ito. Baka nagkamali ako sa pag-unawa kay Ginoong Kao. May mga mabubuting tao talaga sa daan ng demonyo. Buksan mo ang pinto, kapatid na disipulo. Ay naku, kapatid na nakatatanda, hahaha. Dumating ka sa tamang oras. Kakatapos ko lang mag-ensayo. May reaksyon na ang mas mababang bahagi ng kasanayan ko. Kuya, naituro mo na ba ang bahagi ng duty if yun yan? Sa itaas. Salamat sa gabay mo, kuya. Tama, oras na ng pagkain. Kain tayo ng sabay. Hindi nakakain. Kakainin ka ng nakatatandang kapatid. Anong nangyayari? Bobo. Ang itaas na bahagi ng daotai Shuyuan Gong ay para makamit mo ang daotai, at ang ibabang bahagi ko ay nagtuturo sa tao na sumipsip ng daotai. Nasa iyo na ang daotai. Tulungan mo akong pumasok sa Yuanling. Umakyat sa Golden Core Stage. Malaking tulong ito, kapatid na disipulo. Ako ang dapat na pinuno ng Hihuan Peak. Walang iba kundi ako. Epektibo ang kakayahang hindi mamatay. Bumalik sa buhay. Maaaring magtalaga ang may-ari ng isang bagay bilang mana. Talagang mahirap iwasan ang pintuan ng demonyo na ito. Kao ang apelyido mo. Itong galit na ito. Babayaran ko ng kapalit. Ibabalik ko sa iyo ng 10 beses. Pipiliin ko ang huling bahagi ng daotai Shuyuan Gong. Shidi, andyan ka ba? Ang labas ay 100 patay. Pupunta ako sa Treasure Pavilion. Kukunin ko ang elixir para mapataas ang aking kakayahan. Babalik ako at papatayin ka. Treasure Pavilion Ruler. Lumayo ka. Ikaw, isang karaniwang disipulo. Pumunta sa ikalawang palapag ng tanggapan ng kayamanan. Kayang-kaya mo ba? Ay. Ang mga babae sa peak ng Hihuan. Ganyan ba talaga walang modo? Kapag ako na ang naging pinuno, tiyak na tuturuan ko sila ng mabuti. Biyu. Ginoong Wang. Pupunta ako para magpalit ng isang mababang uri ng espiritu na pil. Sugat ka ng malubha. Maraming dumi ang mababang uri ng espiritu na pil. Kailangan ng gitnang uri ng espiritu na pil. Kumikita lang ako ng 300 kontribusyon bawat buwan. Ang gitnang uri ng espiritu na pil ay nagkakahalaga ng 1,000. Hindi ko kayang bilhin. Pwede nang umutang. May event ang sekta sa katapusan ng buwan. Utang ng 3,000. Pagkatapos ng 2 buwan, babayaran ng 9,000. Seryoso. Itong pautang. Mas mataas pa ang interes kaysa kay Subapi. Halika. Kailangan lang naputulin ang kamay. At gumuhit ng marka dito. Hindi. Ayokong mangutang. Mukhang mabuti ang intensyon ng sekta na nagpapautang sa mga disipulo. Pero sa katotohanan, hindi mo ito mababayaran sa buong buhay mo. Kailangan pang lamunin ang tao at tanggalan ng balat. Utang ko. Yenwei, ikaw lang. Ilagay mo ang buhay mo sa linya. Maaari ka lang makautang ng isa. Kaya 1 piraso lang. Sino ang tinitingnan mong mababa, matanda? Bobo. Hindi mo siguro alam ang mga patakaran sa utang. Kapag dumating ang takdang panahon at hindi ka nakabayad, dadalhin ka sa unang palapag ng silid ng kayamanan. At magiging sandata ng iba. Sige na, naiintindihan ko na. Umalis ka na. Walang lakas ng loob na umutang. Bilis, umalis ka. Ikalawang palapag. Walang karapatan kang pumasok. Ano pang sinasabi mo? Pautang ng 1,000. Kumuha ng gamot. Pautang ng 1,000. Kumuha ng gamot. Pero, sabi, Binata, matapang ka.
Isa na namang hangal na hugutin ang halaga. Nang lubusan. Nabaliw ka na ba? Ang kontratang ito ay nakatali sa kaluluwa. Kapag natapos na ang panahon at hindi mo ito nabayaran, kahit saan ka magtago, ang sekta ay pwede lang sirain ang kontrata. At ikaw ay agad na mabubura. At mayroon pang magandang balita. Madali ka lang mamamatay. Nakapagligtas ito sa akin ng maraming abala. Nabaliw ka na. Ngayon, patay ka na. Kahit ang pinakamakapangyarihang Diyos ay hindi ka matutulungan. Ang kakayahang hindi mamatay ay aktibo na. Maaaring magtalaga ang may-ari ng isang bagay bilang mana. Wow! Sige, pipiliin ko. Ang katamtamang antas na espiritual na pilula. Patuloy akong mamamatay. Sapat na ito para kumain. Kao, pangalawa. Inaatake mo ba ako ng palihim? Ngayon, ako naman ang kakain sa'yo. Siyang Dongliu. Alam kong bumalik ka na. Siyang Dongliu. Ikalawang guro. Naghihintay ako sa'yo. Buwisit na bata. May tapang ka rin. Gusto pang tumakas. Kaugong bao. Ang batang ito ay una kong napansin. Siya ay akin. Siya ang unang pumasok sa iyong kama. Ngunit hindi ka naman magaling. Ngayon, siya ay akin. Huwag kang magpaloko. Ako at ang senior sister ko ay nasa tubig. Nananatili lang doon. Huwag kang magdulot ng gulo dito. Akalain mong makikipag-agawan ka sa posisyon ng pinuno ng tuktok sa akin. Huwag kang magpanggap dito na parang isang malaking guro. Mga kasama, ngayon nakaabot ako sa Jindan at napatunayan ang Yuanying at nakipaglaban para sa posisyon ng leader. Mangyaring patunayan ito mga nakatatandang miyembro ng batas. Haha. Liu Kao. Ngayon, kayong dalawa. Sino ang mauuna makapasok sa estado ng Yuanying? Ang pinuno ng pik ng Hihuan ay kung sino ang pipiliin. Ikaw ay nakabili pa ng mga elder ng enforcement hall. Nasira ang aking Hihuan bell nang hindi inaasahan. Hindi ito pwede ngayon. Hindi mo ito kayang kontrolin. Tama iyon. Kahit na ako ay handa na sa mga materyales. Hahaha. Buka ng bibig, isara ang bibig, puro materyales ang sinasabi. Kakaiba ka talagang tiwala. Wala akong paghahanda. Ang iyong paghahanda ay nakabatay lang sa isang spiritual pill na utang. Isa. Busog na ako. Sapat na. Itigil mo na ang iyong mga salitang mapanlinlang. Ikaw na nasa yugto pa lang ng pagsasanay. Bakit ka pa nagmamagaling? Dahil sa pagkakamit ko ng ganap na kasanayan. Kaya kong lunukin siya. Hahaha. Nakapag-aral ka lang ng unang bahagi. Ikaw ang nagpaunlad sa sarili mo bilang isang daotay. At ako naman, ay eksaktong hihigupin ka. Kaya't magiging akin ka na lang, bilang sustansya para sa aking tagumpay na paglabag. Hahaha. Paggamit ng basura. Mukhang si Cao Gongbao. Siguradong makakapasok ka na sa yugto ng Yuanying. Ikaw na hangal. Ang dali mo pa naman, na nahulog sa kanyang patibong. Baka magpusta tayo. Kung mapapatay ko siya,
Sasamahan mo akong maging pinuno ng tanghalian ng Hehuan Peak. Kailangan mo ring ituro sa akin ang tunay na yin yang na pagsasanay. Kung maaalis mo ang abnormal na ito, handa akong maging iyong furnace ng buong puso. Ngunit hindi ito mangyayari. Tama na. Nandito ka pa rin sa pang-aasar. Parang wala akong halaga, di ba? Ngayon, kakainin na kita. Magpasakop ka at maging nutrisyon ko. Dao te shi yuan gong. Amoy bata. Umalis ka na agad. Huwag mong tulungan siyang makalusot. Masira ang plano ko. Sino ang may lakas? Bago pumili ng pinuno, walang sinuman ang pinapayagang umalis. Tapos na. Ito ang suan muna nakapigil sa langit. Tanging mga cultivator ng Yuanying ang makakapagwasak nito. Hindi na siya makakatakas. Isang maliit na nasa key refining stage. Makatutulong sa akin na magtagumpay sa paglipat sa Yuanying stage. Ito ang pinakamahalagang halaga mo sa buhay na ito. Sandali lang. Tatay, hindi ka naman naglalaro, di ba? Kung sakaling lunukin ko ito, ang posisyon ng pinuno, iyon na ba ang sa akin? Ang labanan para sa posisyon ng pinuno ay hindi biro. Maraming matandang halimaw sa sekta. Sa sandaling ito, tahimik na kitang binabantayan. Sa ganitong oras pa, nangangarap ka pa rin. Natutunan mo lang ang itaas na bahagi. Gusto mo akong lunukin. Nasisira na ba ang utak mo? Sino ang nagsabing natutunan ko lang ang itaas na bahagi? Dao te shi yuan gong. Nakapag-aral ka ng ikalawang bahagi ng pamamaraan. Kapatid. Huwag kang kumilos. Ang aking mabait na asawa ay may sakit. Kailangan kong maging pinuno ng tuktok para mailigtas siya. Kapag naguluhan ka, agad kitang sisipsipin hanggang mamatay. Maganda ba ang iyong asawa? Siyempre naman. Siya ang emperatris ng kaharian ng mga babae. Hindi tama. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ng mabuti ang iyong hipag. Kaluluwa, halika. Ikaw, walang kahit kaunting awa. Aking awa. Hindi kayang magkasya ang lalaki. Naging tanyag sa buong lugar. Kalagitnaan ng paglinang ng enerhiya. Naging tanyag sa isang bayan. Huling yugto ng paglinang ng enerhiya. Ganap na pag-ukit ng enerhiya. Kalagayan ng pundasyon. Ikaw pala talaga. Patuloy kang nakapag-akyat ng 4 na antas ng sunod-sunod. Ako pa nga ang gumugol ng 800 taon. Dahil lang hindi ka pa sapat ang kakayahan. Ngayong gabi, magkasama tayo sa pagsasanay. Huwag mong hayaan na maging pabigat ka sa peak ng hiwaga. Hindi pa panahon para sa iyo sa peak ng hiwaga na magdikta at mag-utos. Ako na ang magpapasya sa posisyon ng Pangulo ng Puno. Hindi masama, hindi masama. Ang galing na palihim na plano mo, parang isang yellow bird sa likod. Hindi nagsisisikaw Gong Bao sa kanyang kamatayan. Tiyak na ikaw ang aking supling. Ang galing ng Holy Gate. Dahil ganoon ang papuri ng mga elder sa akin. Sasabihin mo ba na wala akong karapatang magmay-ari? Maging punong tanggapan ng bundok Hehuan. Punong tanggapan ng bundok Hehuan na. Kailangan ng 3 bulaklak na nagtipon sa tuktok. Ibig sabihin, mag-asawa ng 3 asawa. Naghahanap ka ba ng gulo? Saan ako kukuha ng ganong dami? Sa loob ng templo ng Lutding ay inihanda na para sa iyo. 999 na magaganda. Kailangan mo lang pumili ng 3. 999. Ito ay benepisyo ng banal na pinto. Ano pang hinihintay mo? Tara, pumili na ng asawa. Amoy. Pati ang hangin ay mabango. Naamoy ko na. 900 na magaganda. Na may hindi mapakaling paghinga. Huwag kang mag-alala. Darating na ang asawa. Ano ito? Anong klaseng lugar ito? Hindi mo naman balak. Nalokohin ako, di ba?
Ang ganitong nakakatakot na templo. Paano magkakaroon ng maganda? Huwag mag-alala. Sa inyong hihuanpi, siguradong, sobra-sobra ang mga babae. Sobra-sobra ay isang bagay. Pero ang pinakamahalaga, kailangan pa rin ng magandang mukha. Ang mga maaaring maging palayok ay mga napakagandang tao. Iba't ibang klase ng mga magaganda. Lahat ay nandyan. Meron. Mga kaakit-akit na babae. Sa kumpanya. Meron. Magandang babae. Ginoo ko. At saka cute. Isang magandang babae na may kasamang sexing aura. Dugo. Ginoo ko. Ginoo ko. Ginoo ko. Mahal. Ito pa ba ay ang pintuan ng demonyo? Gusto mo ba? Ihahandog ko sa iyo ang pag-akyat sa langit. Maghukay ng lupa. Anong ginagawa mo? Nagsisiraan na kayo ng bait, dito sa ganitong lugar. Hindi ba't sinabi mong ako ang pipili ng asawa? Wala namang sinabi na hindi ka pwedeng pumili. Nandyan lang ang mga magaganda sa likod mo. Hindi na makatiis. Anong maganda? Hindi ba't mga buto-buto ito? Ang mga buto-buto na ito, noong buhay pa ay mga pinuno ng tuktok. Pagkatapos mamatay, isa rin itong bihirang mataas na uri ng espiritual na kagamitan sa mundo. Kung makakapangasawa mo sila, ikaw ay pinagpala sa 3 buhay. Ikaw naman, asawa mo ay isang bungo lang. Kung kaya mo, patayin mo ako. Hindi na kailangan. Mamamatay ka sa loob ng larawan ng magandang babae. Ipinapakilala ang magandang larawan. Sa magandang larawan, nakatago ang mga espiritu ng mga bungo. Kung mayaalis mo sila, hindi lamang sila makakabalik sa anyong tao, kundi pakakasalan ka pa nila. Tutulungan ka nilang makamit ang 3 bulaklak sa tuktok, upang maging pinuno ng tuktok. May ganitong magandang pagkakataon. Huwag magpantasya. Ang mga hamon sa larawan ng magandang babae, ay lahat ay parang impyerno ang hirap. Kung walang antas ng yuanin, hindi ka makakalabas pagkatapos pumasok. Itong matandang ito ay may plano na laban sa akin mula sa simula. Ngunit huwag kang magyabang ng maaga. Kahit gaano kahirap, ang hamon sa larawan ng magandang babae, walang problema na hindi ko kayang lutasin kahit mamatay ako. Abala, ano ang silbi ng iyong panlilinlang? Nagsisisi ka na ba ngayon? Huli na. Tunay ng pareho kayong salarin. Hintayin niyo akong matapos bago ko kayo ayusin. Pumili na ng asawa. Pumasok sa larawan. Siyang pumasok sa larawan ay tiyak na mamamatay. Salamat, Ginoo, sa pagtulong sa akin na maging pinuno ng tuktok. Ano ang pakialam mo? Ang purong yang dao fruit na pinaghirapan kong alagaan. Kailangan pa ng isang disipulo bilang sustansya. Dapat sana si Cao Gongbao. Ngayon, siya na. Ano ang gagawin ko? Kailan ako makakalabas? Isang basura sa yugto ng pagbuo. Talagang pumasok ka pa sa larawan ng magandang babae. Tayo, may nadagdag na namang kakatawa. Hindi ba? Sabi mo larawan ng magandang babae, di ba? Bakit puro pangit na lalaki ang nandito? Ikaw ang pangit. Ako ang tagatangkang hamon. Sila silang walang kwentang mga nakakulong. Mga bagong dating. Ako ang tagapag-alaga dito. Ipapaliwanag ko ang mga patakaran. Ang ina ito ay isang larawan ng kagandahan, na may espiritu ng lugar. Bawat kwarto ay may isang espiritu ng magandang babae. Pwede kang pumili ng kahit anong kwarto na pasukin. Basta't makuha mo ang pag-approve ng spiritu. Maaaring dalhin mo siya palabas bilang asawa. Nagsasalita ang maliit na pusa na ito.
Hindi pa nakakita ng mundo ang simpleng tao. Ako ang sinaunang Diyos na hayop, Yuming Tiger. Ikaw ay isang tigre. O isang ina na tigre. Pabirong bata, hinahanap mo ang kamatayan mo. 1,801. Sa susunod, umiwas ka kapag nakita mo ako. Kapag lumapit ka pa sa akin, lulunukin ka ng nanay ko. Pear. Masungit siya. Huwag kang magpakaastig. Ganito ba kasungit ang lahat ng mga tigre sa mundo? Manahimik ka muna dyan. Hamunin ang larawan ng magandang babae sa yugto ng pundasyon. Para kang nagsusugal sa buhay. Tama ang sinasabi mo. Ako mismo ang naghahanap ng kapahamakan. Naipapasa ko ang babae. Hindi sa lakas ng cultivation. Kundi sa... Sige na. Sabihin ninyo, sino sa kanila? Ang babae sa pribadong kwarto. Ang pinakamaganda ang mukha. Ang pinakamagandang katawan. Pipiliin ko siya bilang aking pangunahing asawa. Napakabobo na hangal. Kung may kaunti kang isip, dapat mong maisip na mas maganda ang hitsura ng mga babae. Mas mataas ang antas ng hamon. Ang pinakamakabuting desisyon ay simulan muna sa mga hindi gaanong kaakit-akit. Naiintindihan mo. Ang talino mo naman. Umupo ka na dyan. Ikaw, bago lang ako nakarinig niyan, dapat pumili ng asawa na pangit. Talagang wala kang silbi. Kaibigan, sayang ang pagkikita natin ng huli. Pareho tayo ng iniisip. Kapag pumipili ng asawa, dapat piliin ang pinakamaganda. May mga pag-aaral ang mga kapatid. Sabihin mo nga, dito sa loob, aling silid ang may pinakamagandang babae. Pinakamahusay. Itong in ay mahigit sa 900 silid. Nahati sa 4 na uri, langit, lupa, itim at dilaw. Pinakamaganda. Sa private room number 1. Cold King Q. Sige, dalhin mo ako para makita. CJ. Dali. Itong Cold King Q. Hindi lang maganda ang hitsura. Maganda rin ang katawan. At bihasa sa musika, chess, calligraphy at pagpipinta. Buhay pa siya ay kinilala bilang pinakamahusay na talino ng banal na tahanan. Ngunit, napakataas ng antas ng hamon. Kahit ang mga dakilang nasa yugto ng Nasensoul ay hindi nagtagumpay sa hamon, wala na talagang posibilidad para sa ating dalawa. Mas mabuti pang mag-enjoy tayo sa paningin. Huwag mo akong maliitin. Kapag namatay na ako, diretso ko nang pipiliin ang espiritu niya. Tingnan mo kung paano ko. Masusupil ang pinakamagaling na babae sa Demon Gate. Giliw. Ang galing mo magpiano. Natutunan ko rin ang musika. Bakit hindi tayo magpalitan ng kaalaman? Ang magandang babae na ito naging kalansay. Sayang naman. Tumugtog ka ng kantang nagpapaiyak sa akin. Hindi ko na gagawin ang gawain. Bakit hindi ka sumama sa akin? Kumusta? Ayaw gawin. Tapos na. Naiintindihan mo ba ang magandang intensyon ko? Tama rin naman. Ikaw na nakaupo sa harap ng kwerna ng 1,000 taon. Hindi mo na siguro naiintindihan ang mga lalaki. Ngayon, ang sekta. Sino ang namumuno? Na pinayagan kang pumasok na isang foundation establishment at makiingay. Nagsasabi na maingay ako. Aalisin kita ngayon. Para sa ikabubuti ng tao. Ikaw ang unang may sobrang tapang. Babalik ako at mag-respawn mamaya. Kahit mapahiya ka. Anong klaseng katawan to? Pag nahawakan, nag-ielo agad. Bilang parusa. Papakinggan mo ang kantang ito ng yelong lamig. Mag-ingat ka sa mga patakaran.
Sige, sige, ikaw ang matalino. Ako, na nasa yugto pa lang ng pundasyon. Hindi na makikisali. Paalam. Anong nangyayari dito? Bakit hindi pa rin mamatay? Flo na naghahanap ng kamatayan. Hindi ka dapat makinig sa aking musika. Gusto nang magpakamatay agad. Walang silbi. Kapatid, lahat tayo ay mga espiritu. Hindi tayo mamamatay. Ngayon, ikaw, ay tulad ko, na kailangang manatili dito magpakailanman. Kung ganoon, tapos na ako. Hindi na ako mamamatay. Wala nang silbi ang kakayahang mag-rebirth at mag-undo. Kapatid, hindi ako katulad ninyo na naghahanap ng kamatayan. Basta mapatay lang ako. Kahit pa mawala na ang aking kaluluwa, handa akong pumasok sa siklo ng muling pagkabuhay. Sino ba naman ang ayaw ng ganitong magandang bagay? Nandito na ako sa loob ng 10,000 taon. Ang kamatayan ang pinakamagandang paglaya. Kung pwede lang mamatay ng maaga. Kapatid ang larawan ng magandang babae ay isang mataas na uri ng sandata. Karaniwan itong umaasa sa pagsipsip ng ating kawalang pag-asa upang mapakain ang sarili nito. Hindi nito papayagan tayong magpakamatay. Kailangan nating mabuhay. Iyon ang pinakamalaking ambag sa sekta. Walang daang patungo sa kamatayan. May daan ba patungo sa buhay? Daan patungo sa buhay ay ang hamon ng 999 na mga diwata. Ito ay hamon na napakataas ang antas ng kahirapan. Natikman ko na ang pinaka hindi kaakit-akit. Hindi talaga posible na magawa. Mas lalo lang nitong palalain ang pag-asa mong mawala at magiging pagkain sa larawan ng kagandahan. Sige na, pare. Inom tayo para malimutan ang problema. Ayaw ko. Hindi ako magpapatalo ng basta-basta. Pinakamababa ang iyong antas ng pagsasanay sa buong lugar. At hindi ka pa rin sumusuko. Karapat-dapat ka pa ba? Kapatid, yung mga espiritu ng kagamitan, hindi talaga kayang tapusin ng tao ang misyon. Hindi ba't simpleng tugtugin lang iyon? Kanta ba na nagpapaiyak? Kaya ko yan. Ang kapatid ko, sobrang kumpiyansa. Hindi siguro talaga kaya niya na magtagumpay sa hamon. Hindi talaga posible. Isa lang siyang basura sa yugto ng pundasyon. Sige, tutugtog ka sa akin. Ayos. Pakiusap, tawagin mo akong 6 na daliri ng paghihimagsik. Talagang walang mabuting bagay ang mga demonyo. Ang ganitong lamig ay hindi kayang labanan kung hindi ka pa umabot sa yuanin. Tugtugin mo na. Mangyaring simulan ang iyong pagtatanghal. Magaling ang mga paraan ng diwata. Isang awit na nakakaiyak ay isang hamon. Tanging ang nasa estado ng yuanin ang makakapag-ugoy ng mga kwerdas. Ito ay isa pang hamon. Nakita mo ba ang taba ng baboy? Yung inutil mong kapatid, hindi man lang niya mapagalaw ang mga kwerdas. Pero, maliit na bagay lang yan para sa akin. Sige na, simulan na natin. Huwag nang sayangin ang salita. Kung sakali, talagang kaya mong gamitin ang yugto ng pagtatayo. Malagpasan ang balakid na ito. Kung ganon, ikaw ay isang dakilang tao sa panahon ngayon. Susundin kita, magpunta tayo at maging asawa mo. Hindi rin naman masama. Hindi. Hindi ko kailangan. Sa buhay mo, ikaw ay naging pinuno rin ng Shengmen, di ba? Ngayon, ang pintuan ng banal ay nasa bingit ng kapahamakan. Pumasok ako para hamunin ang 999 na mga kwarto at ilalabas ko kayong lahat. Hindi ba ito ang 5 bundok na mga pintuan ng mga immortal na umatake dito? Sabi ko nga, paano nagpadala ang sekta ng isang disipulo na nasa antas ng pagtatatag ng pundasyon? Mukhang may malaking gagawin sila. Puno ng kasinungalingan ang batang ito. Ngunit hindi niya alam na sa mapa ay madalas ang ugnayan sa labas. Pero ang paraan ng panlilin lang na ito ay tunay na estilo ng aming banal na sekta. Paano mo gustong hamunin
Tinanong ko ang bundok kung kailan ito tatanda. Tinanong ako ng bundok kung kailan ako magiging malaya. Nakita ko ang mga bundok na puno ng mga halaman. Ngunit ikaw lamang ang tunay na bundok. Hindi ko akalain na makakagawa siya ng ganitong magandang tula. Ano ang pangalan ng tulang ito? Pagkikita sa diwata. Bigla akong nagkaroon ng ganitong pakiramdam. Wala pa itong pangalan. Dahil kung magtatagumpay sa hamon, makakalabas tayo. Kailangan ay may paraan siya para makalabas. Gusto ko sanang maging mababa ang profile. Pero ikaw ang nagpilit sa akin na magmamalaki. Kaya't simulan natin sa pagkontra sa iyo. Ang guzheng ay may 21 string. Kulang ang isang kwerdas, hindi makakagawa ng tugtugin. Hindi ko kaya ang gitara na ito. Paano pa kaya ikaw? Hindi naman sigurado iyon. May isang uri ng instrumento na tinatawag na gitara. 6 lang ang mga kwerdas nito. Para sa isang artistikong dalagang tulad mo, kung isang kanta ay hindi sapat, kukunin ko ang 3,000 kanta. Nang una kitang makita, mag-isa kang naglalakbay sa gitna ng tao. Ano ba ang dating pangulo ng bundok? Gusto kita. Matapat kang tawagin akong guro. Anong kanta ito? Hindi ko pa ito narinig dati. Tumahimik ka. Ganito ang pagtugtog ng mga kwerdas. Hindi ko pa narinig noon. Kapatid, ang galing mo talaga. Napatigil pa si King Ku na diwata dahil sa'yo. Mula ngayon, ikaw na ang kuya ko. Hindi pa tayo doon. Parang may kapangyarihan ka. Sa sandaling iyon, hindi ako makapagsalita. Mula noon, nagdusa ako dahil sa pag-ibig. Hindi na ako makakatakas. Kaya naging pinakamaganda kang alaala sa buhay ko. Pinakamagandang alaala. Parang tuyong kahoy na muling sumibol. Ang kanyang galing sa musika ay tiyak na higit sa akin. Mga matatamis na salita. Hindi kailanman nagsasawa akong pakinggan. Ang buong mundo ko ay ganap ng napuno ng iyong presensya. Sinasabi ba niyang gusto niya ako? Sa tingin ko, totoong mahal kita. Totoo talaga na mahal kita. Mahal kita. Parang tunay siyang nagmamakaawa sa akin. Bakit habang tinitingnan ko siya, lalong siyang gumaganda? Maganda ba? Dapat sa langit lang ang ganitong awitin. Babae ako na nag-aaral ng musika ng 30 taon. Ganito na lang pala. Ay, mga simpleng bagay na ginawa ng basta-basta. Kung gusto mo, magsusulat ako ng 3,000 tula para sa iyo. Napakagandang likha na ito ay iyong naisip lang. Ako'y nag-iisa sa hamon, ng 900 at 99 na silid. Mahabang panahon. Ngunit palaging may mga oras na nakababago. Kung gusto mo ng awit, kailangan mong ipangako sa akin ang isang kahilingan. Sabi nila, ang mga lalaki ay puro kalaswaan ang nasa isip. Hindi naman siguro siya. Gusto akong samahan. Sasang-ayon ba ako? Ginoo, pakiusap, magsalita ka. 3. CJ. Lahat ng guro ko ay nandito. Mag-aaral ka na lang sa akin. Baog na ito, baka baliw na. Cold Peak Master, nasa peak ng Yuaning stage. Sa kanyang disipulo, anong pakialam mo? Ano na nangyayari ito? Ito ba? Okay ka lang ba? Siling Xianzi ay sinusuportahan pa nga si Big Brother ko. Kaya pala, mga taong edukado na mamasyal sa kabaret, hindi na kailangang magdala ng pera. Gumawa ng tula para sa dalaga. Ay makakaranas ng isang gabi. Ha. Huwag kang magbula-bula. Yung batang iyon ang pangit ng ngiti. Tiyak na may masamang balak. Hindi papayag ang diwata. Sasagot ako. Ano? Sabi sa libro, ang marunong ay guro.
Mas mataas ang alam mo sa musika kaysa sa akin. Kaya ikaw ang aking guro. CJ, sundin natin ang kaugalian sa paghingi ng guro. Uminom ng alak bilang tanda ng pag-aaral. Dalhin ang alak. CJ, hindi ordinaryo ang kuya ko talaga. Pinagawa niyang alagad si Leng Xianzi at sinamahan pa siyang uminom. Ayon sa estilo ng ating banal na samahan. Susunod, dapat na siyang samahan sa pagtulog. Ito ang unang pagkakataon pa lang. May nagdala ng alak sa bahay ko. Hindi ka pa aalis. Oh. Dalawang gago. Si Leng Xianzi ay isang pinalaking marangal at masunuring babae. Paano siya magiging tulad ng babae sa bahay aliwan? Sabi sa librong ito, dapat sumunod ang babae sa mga alituntunin. Huwag magpalaboy. Nakatagilid ako dito ng maraming taon. Sinusunod ko ang patakarang ito. Para kanino naman? Guro, pakiusap. Ano bang balak ng batang ito? Ang malamig na dalaga, nag-aral at naging tanga. Nakilala ko ang isang henyo. Nanghina ang mga paa ko. Humiga na ako. Hindi na ako mabubuhay. Umiti ang diwata sa kanya at nakipag-inom pa sa kanya. Sige na, may kinalaman ba ito sa'yo? Nagsagawa na rin ang guro. Nakatikim na rin ng alak. Nais ng Ginoo ang magandang akda. Ano pa ang kinakailangan? Magbasa ng tula at lumikha ng musika. Talagang ito ang lihim ng mga nakarating mula sa ibang panahon. Pumili ng mga tagapangalaga at mga tagasuri. Magbigay ng purong paliwanag. Mayroon akong isang suliranin. Kung hindi ito malulutas, takot akong makasakit sa sarili. Nais kong ipaalam sa iyo. Hindi na kailangang magsalita pa, Ginoo. Ako. Sang-ayon ako sa iyo. Ngunit, itong 3,000 magagandang likha, talagang sinusulat mo ba? Siyempre naman. Sa buong buhay ko, pinakamainis sa akin, yung mga taong manloloko sa pera at sa katawan. May nakikita akong pag-asa sa iyo. Pero hindi ako gagamit ng walang kabayaran. Kumuha ka ng panulat. Tinanong mo ako kung gaano kita kamahal. Ang buwan ang kumakatawan. Sa aking puso. Kung ang buong mundo ay maaari kong isuko, hindi bababa sa ikaw pa rin. Ang karapat dapat kong pahalagahan. Handa akong gawin ito para sa iyo. Handa akong gawin ito para sa iyo. Handa akong gawin ito para sa iyo. Kalimutan ang aking pangalan. Handa akong gawin ito para sa iyo. Kalimutan ang aking pangalan. Hindi kaya siya ay isang Diyos na bumaba sa lupa. Umuiyak ang Diyosa. Hindi magiging magic item ang tula ng malamig na Diyosa. Huwag kang magpaloko sa batang iyon. Walang silbi ang magic item dito. Gusto ko ang batang iyon. At Leng. Gusto rin ng mga kapatid na babae. Sobrang maingay dito sa labas. Pumunta ka at isara ang pinto. Ako. Naghihintay ako sa iyo sa kama. Gawin mo sa kama. Bilisan mo. CJ. Isang grupo ng mga babaeng hindi makatiis sa kalungkutan. Isang grupo ng mga babaeng hindi makatiis sa kalungkutan. Ay, pwede ba naming makita to? Huwag kang humarang. Isasara ko na ang pinto para magtrabaho. Kuya, kapag kinain mo lang mag-isa, may kaparusahan yan. Pabayaan mo kaming makakita kahit sandali. Pwede ring mag-iwan ka ng konting puwang, hahaha. Amang buhay. Nakatabong sa loob ng 10,000 taon. Wala nang material para sa mga pantasya. Hintayin mo akong matapos bago tayo mag-usap. Bakit natutulog ka pa rin?
Hindi pa natatapos ang mga bagay-bagay. Ako, ito ang aking unang pagkakataon. Hindi masyadong maintindihan ko. Alam ko ito. Ituturo ko sa'yo. Halika. Umupo ka. Pagkatapos niyan, hawakan mo ito. Ayaw kong tumingin. Ikaw, ilagay mo ako sa iyong kamay. Sige na nga. Hawakan mo. Tan. Dodger. Nga. Patayin mo na ako agad. Ito ang gusto mo. Siyempre naman. Pwede namang magpakilig tayo mamaya. Bigyan mo muna ako ng kasiyahan. Mali ang sinasabi ng libro. Lahat ng lalaki sa mundo ay predo. Dapat matigil na kayo sa pag-iral. Haha. Ano ba ang ginagawa ng walang puso? Pag namatay na ako, ilalabas kita. Para araw-araw mong mapagsabihan ako ng masama. Haha. Sige, mamatay ka na lang. Bakit siya naman ang bumalik? Kuya. Ikaw. Anong ginawa mo? Bakit bigla kang pinatay ni Cold Fairy? Pagkatapos mapatay, dito ka ba muling nabuhay? Hindi naman pwedeng sabihing muling nabuhay. Kami ay mga espiritu. Pagkatapos kaming maputol-putol, magbubuo muli dito. Talaga ba? Hindi ako kayang patayin ng mga espiritu. Gusto ko bang manatili sa lugar na ito? Habang buhay. Kapatid, may masamang balita pa. Narinig ng mga espiritu na ikaw. Nilalaro mo ang malamig na diwata. Tinuturing ka na niyang kaaway. Ngayon lahat ng mga pribadong kwarto ay tumatanggi sa iyong hamon. Sino ba ang interesado sa mga ganitong hamon? Gusto ko lang namatay. Kuya, mag-isip ka ng maayos. Umiinom ka na ng 3 araw at 3 gabi. Ay, nabulag na ba ako? Yung malamig na engkanto na hindi lumabas ng bahay ng 10,000 taon. Lumabas na. Isang malaking talento na nakagawa ng ganitong maganda. Pero isang tanga na laging umaasa sa alak para malimutan ang problema. Akala mo wala akong silbi sa'yo. Kaya ganun ka magpakita. Mga lalaki ba kayo, ganito ba kayo kababa ang loob? Sige, matulog na tayo. Ganito ang ginagawa mo. Parang isang mangmang sa baryo. Anong meron sa mangmang? Makakatulong ba ang mangmang sa pagtulak ng kariton? Sige, wag mo na akong istorbohin. Wala akong oras ngayon para magpinta o gumawa ng musika. Sa totoo lang, kung talagang seryoso kang mamatay, may paraan naman. Ano? Ay, ang aking mahal na anak na mahal. Sabihin mo na sa akin, mahal ko. Ang taong ito ba ay ipinanganak sa taon ng aso? May isang uri ng kakayahan sa banal na pinto, na tinatawag na Dao Tai Shi Yuan Gong. Kapag natutunan mo ang pamamaraang ito, magagawa mong mawala ang iyong kaluluwa. Dao Tai Shi Yuan Gong. Dito sa espiritual na lugar na ito, kahit ikaw ang gumagamit ng kutsilyo, o ako ang humawak sa iyong leg, walang epekto sa kaluluwa. At ang Dao Tai Shi Yuan Gong ay nahahati sa itaas at ibaba. Hindi na kailangang pag-usapan. Sabihin mo na lang, sino ang makakakuha sa akin? Pumunta ka kay kuya ko ang Lan. Siya ang tagapangalaga dito. Ay naku, akala ko siya na naman ang tigre. CJ, hindi. Ayon sa ugali ng mga demonyo, hindi naman niya ako lolokohin, diba? Heck, nakatira siya doon. Pero, hindi siya interesado sa mga tula at awit. Wala siyang interes. Kailangan mong mag-isip ng ibang paraan. Akala mo ba mabait ako sa lahat? Ikaw lang ang makakapagpaakit sa akin. Galaw. Puno ng kasinungalingan ang batang ito. Pero ang kanyang mga salita at kanta ay sobrang nakakaakit.
Dumating na ang kapatid mong lalaki. Narinig ko. Pumunta siya sa tigre na babae. Nga. Ay, talagang hindi ordinaryong tao ang kuya ko. Nakuha na ang puso ni Ling Qingqiu. Ngayon, hindi ko alam. Anong paraan na naman ang gagamitin niya para mapasaya siya? Kaya pumasok na ako. Maliit na kuting. Sino ang nagpasok sa'yo dito? Wala akong nakita ah. Hindi tama ah. Sino itong babae? Ikaw, batang babae. Pumasok ka sa maling kwarto, di ba? Hindi ba sinabi sa'yo? Noong buhay pa ako, ako ang ika-6 na pangulo ng puno ng balat. Balat. Ah, puno ng balat. Hahaha, naging ako na. Ay naku, ang mata ko'y malabo na. Akala ko'y ang aking ninuno. Anong ginagawa mo dito, ha? May isang hiling ang disipulo na hindi maganda. Sana magamit ng lolo ang daan ng pagpapalaya ng sanggol ng kaluluwa para ma-absorb mo ako. Ang iniisip mo, ang ganda ng plano mo. Noong una, nangako ka. Nagagawin mong kasama sa larawang ito. 900 at 99 na magaganda. Lahat ay dinala sa bahay. Paano ka namamatay? Hoy, hindi ba iyon para mapasaya si malamig na engkanto? Nagbabola ka lang ba? Oh, paano naman ako? Anong paraan ang balak mong gawin? Para mapasaya ako. Ang talino mo talaga. Paano ako makakait sa'yo? Sa totoo lang, yung mga tula ay kopya ko lang. Talagang pinilit si Bingxian na mapilitan akong gawin ito. Pinipilit din kita ngayon. Talagang ayaw mo sa akin. Bigyan mo ako ng dahilan. Wala akong choice kundi gumamit ng paraan. Naghihintay ako. Masaya ka na ba ngayon? Isa-isa. Talagang hindi mo kami pinapadali. Hahayang mong saktan ako. Anong problema kung saktan kita? Isang maliit na ligaw na pusa. Anong ginagawang makapal ang mukha mo dito? Parang baliw na itong batang ito. Nagagawin ang hindi nararapat sa tagapangalaga ng espiritu. Maaaring si Coco. O baka naman siguro. Ako. May mga plano pa ang kuya ko. Ikaw ang una. Na nangahas na guluhin ako. Kung may tapang ka, patayin mo ako. Kung wala kang kakayahan, tumahimik ka na lang. Masyadong mura ang kamatayan para sa'yo. Lalamunin kita. Pagsasama-samahin kita sa mga piraso. Sobrang sakit. Akala ko naisip ko na ang pakiramdam na ito. Ganito pala ang pakiramdam. Ito ay asido ng tiyan, di ba? Maglabas ng mas marami. Durugin mo ako. Tunawin mo ako. Hayaan mo akong mamatay. Ganyan nga. Kapatid ng mahiwagang lampara. Handa na. Babalik na ako sa nakaraan. Hahaha. Tiyan siyang. 2 binti ang nabali. Dalawang braso rin ang nabali. Nabali rin ang lieg. Sa wakas, mamamatay na ako. May mali. Bakit parang naipon ako? At naipasok sa kung anong bagay? Anong nangyayari? Bakit hindi pa ako namatay? Ang saya mo. Paano ko kayang hayaang mamatay ka?
kasama ang mga durog mong buto. Manatili ka magpakailanman sa larawan ng magandang babae para samahan ako. Kapatid, ang tigre na babae, may sikreto ka ba sa katawan mo? Yun nga, isang bagay na talagang pinahahalagahan. Mahilig sa kagandahan. Sobrang hilig sa kagandahan. Sabi nga, walang naging karelasyon mula pagkasilang. Pagdating ng gabi, nagsisimulang mag-init ang ulo. Pag-ibig sa panahong ito. At siya, ano nang ginagawa niya ngayon? Muling nagtatrabaho ba siya? Nag-ehersisyo ng puwet. Sa paningin ng tigre, mas nakataas ang puwet. Mas nakakaakit sa kabaligtaran ang hitsura. At saka, ito ay simbolo ng pagiging dalisay. Hindi nakakapagtaka na sinasabi na ang puwit ng tigre ay hindi dapat hawakan. Ano na naman ang laro mo? Huwag mong sabihin, simula nang dumating ka, mas naging masaya ang aming mga araw na nakakainip. Anong laro yan? Akala ko kapag siya ay nagalit, gagamit siya ng mahika para lamunin ako. Mukhang kailangan ko siyang pagalit ng sobra hanggang mawalan siya ng katinuan. Kuya, gising. Kuya, sumama ka sa akin. Anak, anong ginagawa mo? Gabi na, hindi ka pa natutulog. Anong ginagawang kalokohan? Ako, ito, nasa panaginip ka ba? Huwag ka nang mangarap dito. Sumunod ka sa akin. Yun. Ngayong gabi, tinipon ko kayong lahat dito. May isang mahalagang bagay na ipapahayag. May sakit ka ba, bata? Gabi na, hindi natutulog. Tinawag mo kami para magpulong. Sino ba ang interesado makinig sa kalokohan mo? Nahanap ko na ang paraan para makatakas sa larawan ng maganda. Ano? Kuya, may paraan ka. Dalhin mo kami palabas ng magandang larawan. Pakinggan mo ang kanyang mga kalokohan. Isa siyang walang silbi sa yugto ng pundasyon. Paano siya makakatakas? Siyempre mayroon. Pinangalanan ko itong planong pagtakas ng tigre. Sakupin ang espiritu ng magandang kagamitan. Isang gawain na talagang hindi matatapos pang. Kaya, kailangan lang nating patayin ang inang tigre para makaligtas tayo. Mga hangal, ang iyong tigre ay nasa rurok ng yuaning na lakas. Lahat tayo, hindi kayang talunin siya sa isang hampas. Huwag kang mag-alala. May paraan na akong pumatay ng tigre. Basta't wala namang ginagawa. Magpapanggap na lang tayong sumasang-ayon sa kanya. Sa tamang pagkakataon, bigla tayong lilihis at isusumbong siya. Magandang plano. Ang pagtakas sa bilangguan ay nasa kagandahan ng larawan. Pinakamabigat na parusa. Sa oras na iyon, siya ay paparusahan ng pinakamabigat. Mas mabuti pang hindi na siya nabuhay. Hihi! Ang pinakamalaking kahinaan ng tigre ay ang kanyang ulo. Sa oras na iyon, lalapit ako sa puwit ng tigre. Kunin ang kanyang atensyon. Nasa harap kayo. Samantalahin ang kanyang pagkalito. Sabay-sabay na humugot ng taba. Pugutan siya ng ulo. Hindi pwede, kuya. Kung sakaling mabigo tayo. Delikado ka na, di ba? Mabait yung kapatid ko. Inaalagaan niya ako. Hindi ko siya pwedeng saktan. Matabang na baboy. Kung susuko ka na, umalis ka na agad. Sang-ayon ako sa ginawa ng batang ito. Gawin natin. Kapatid na Zuge. Mamaya. Tingnan mo ang mga mata ko at kumilos ng naaayon. Huwag kang mag-alala. Mamaya, kapag pinabagsak ko ang tasa bilang senyales. Kapag pinabagsak ko ito, agad tayong umatras. Pabayaan natin ang batang iyon. Mag-isa niyang tiisin. Ang galit ng tigre na babae. Kung ikukumpara sa amin ng mga veteranong mangkukulam, yung batang iyon, sobrang baguhan pa.
Hahaha. Ngayong beses, ipapakita namin sa kanya. Ano ang ibig sabihin ng kasamaan ng lipunan? Kapatid, pumunta ka sa likod at hawakan ang puwit ng tigre. Maghihintay tayo ng tamang pagkakataon. Walang problema. Tatlo. At tiger, may nagbabalak mag-al sa balutan. Siyang Dongliu, ikaw, hayop, paano mo magagawang ibenta kami? Ako'y magagalit. Rehearsal, rehearsal. Rehearsal, ang sama naman. Ano ang rehearsal? Kayo pa ang nag-al sa balutan. Putang ina mo. Tingnan mo kung posible. Na ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Talagang gusto lang namin mag-rehearse. Inaakala niyo ba akong tanga? Ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung sino ang may lakas ng loob na mag-alsa. Hindi pa ipinanganak. Nangahas kang hawakan ang aking puwet. Nagloko ba ang paningin ko? Talagang hinawakan iyon ng kuya ko. Ano man ang sabihin mo, hindi ako maniniwala. Siguradong nagkamali lang ako sa nakita. Bakit ka humipo? Humipo lang ako. Sino ba ang nagpalaki sa akin? Kaya ikaw na ang ina ko. Sa hinaharap, dito na ako magpapalaya. Subukan mong sumigaw, tingnan natin. Inay. Nanay. 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 Aking mabuting nanay. Gusto kong tawagin ka buong araw. Sa harap ng lahat, tatawagin kita. Kung gaano ako katagal dito, ganoon din ako katagal tatawag. Saka mo na, hindi mo naman ako mapapatay. Hindi lang ba ako nanganak ng itlog? Hindi ba iyon bilang? Sino ang nagsabing hindi iyon bilang? Tagapangalaga ng espasyo ng espiritu. Ika-63 na pangulo ng pagtatanggal ng balat na bundok. Halimaw ng madilim na mundo. Awu! Siya! Ay ako. Naku! Walang hiya sa mukha. Kung gusto mong mamatay, ngayon, bibigyan kita ng 100. Tao Tui Shaigong. Sobrang hirap na ako. Sa wakas, mamamatay na. Hindi mamamatay, hindi mawawala ang kakayahan. Nagsimula na ang purong araw na prutas. Sinisip-sip ang kanyang buhay. Sigurado na siyang patay. Hintayin mong makakain ko. Ang hinog na purong araw na prutas. Mabubuhay muli ang aking araw na kagamitan. Maging isang ganap na lalaki. Patay na inuko. Mangarap ka pa. Ang bunga ng daan ay nagniningning. Sumiklab ang talino. Ang purong yang na bunga ng daan ay malapit ng ganap na hinog. Isang hakbang na lang ang layo. Siyang Dongliu. Gising ka na. Maging pataba sa bunga ng dao. Isang karangalan para sa kanya. Purong yang dao fruit. Dahan-dahang pigain ang talento sa bukid. Ganap na maghinog. Agad-agad ayon sa utos. Putulin. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Patay na ang batang yan. Walang makakapagligtas sa kanya. Talaga. Impossible. Hindi ka makakalabas ng buhay. Mula sa larawang ito.
May mali. Saan ito? Lumabas tayo mula sa larawan ng magandang babae. 3 asawa. Nakahukay pa ang inyong asawa sa lupa. Asawang lalaki. Hindi niyo ba alam ang mga patakaran sa larawan ng magandang babae? Kapag sumama ka sa akin palabas, kaya't pakasalan mo na ako. Hurry, hanapin mo na ang asawa ko. Nakakatawa. Sabi ng langit, ang pakasal sa'yo ay isang napakagandang pahiwatig. Ito ay isang senyales ng malaking swerte. Nakikita ko na po ang asawa ko. Nakikita ko na po ang asawa ko. 3 asawa. Ay, mali. 4 pala ang asawa. Ang buhay ng mga Diyos pagkatapos nito. Sobrang saya ko siguro. Tama na. Hindi niyo ba ako nakikita? Ikaw namang matandang tanga. Pinapayuhan kitang maging magalang sa akin. Lumabas ako mula sa larawan ng magandang babae. Ngayon ay naging pinuno ng Heping Peak. Mas mataas ang posisyon ko kaysa sayo. Wala kang karapatang magsalita. Hindi ka itinuturing na pinuno kung walang 3 bulaklak na nagsasama-sama. Hindi ako naniniwala. Sila ay kusang loob na sumusuko sa iyo. Sino ang nagsabing ayaw namin? Paano naman iyon? Matandang eunuch. Ngayon, ako ay tunay na pinuno ng tuktok. Kayo ay agad na lumuhod ngayon at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, pupunta ako sa korte ng batas para i-report ka sa paglapastangan sa nakatataas. Gonggong. Ang Magic Gate ay naniniwala sa lakas ng lakas. Isa kang tagapagsimula lamang. Nakatalaga kang maging hakbang ko. Purong yang na prutas. Pigaing hanggang sa maubos siya. Hindi maganda. Tumakbo ka, ulol. Babaeng bata. Isa kang nangungunang jindan na yugto. At akalain mong mapipigilan mo ako. Pangarap lang yan. Ikaw, patay na yunuko. Mangahas kang galawin ang aking pangunahing asawa. Nagsawa ka na ba mabuhay? Ang galawin mo ay ang asawa mo. Hayaan mong gamitin ko ang iyong laman at dugo para mapabilis ang paglago. Pagkatapos ng purong yang nabunga ng daan, gusto ko pang harapin ang iyong mga buto. At malupit na paglalaruan ang iyong asawa. Purong yang nabunga ng daan. Pigaing hanggang sa maubos siya. Dito. Ano? Ang larawan ng magandang babae ay kinilala kang amo. Purong yang nabunga ng daan, di ba? Para sa isang tulad mo na bihirang talento. Tiyak na may katalinuhan. Kung ayaw mong maipasok ako sa magandang larawan, agad na pisilin ang matandang ito. Huwag. Ayaw ko. Ayaw kong maubos ng buhay. Osaka, dakilang tagumpay. Sobrang dami ng espiritu dito. Ang prutas na ito ay siguradong maganda. Tigil, hindi ito pwedeng kainin. Bakit hindi pwedeng kainin? Aba, mali yata. Parang may apoy sa loob ng katawan ko na naglalagablab. Anong kinakain mo ng walang pakundangan? Ngayon, tapos na tayo. Si Rain Huatin ay isang eunuch na walang Longyang Qi. Siya ang nagtatanim ng purong yang daogo para tulungan siyang palakihin pa ang Longyang Qi. Ano? Paano na ngayon kung kinain ko na ito? Magpapahaba pa ako ng isa. Ngunit, mayroon akong 4 na asawa, kaya hindi na ako natatakot. Ano ang iniisip mo? Ang prutas ng daan na ito ay naglalaman ng nakakatakot na purong lakas ng yang. Kung hindi mo ito agad palalayaan, magkakaroon ng biglaang kamatayan. Kaya tulungan mo akong pakawalan. Di ba marunong kang mag-double cultivation? Sige, pigain mo ako ng gusto. Hampasin mo lang ang pangarap ko.
Pwede kaming tumulong sa'yo. First time ko ito ah. Maging maingat kayo, ha? Dahan-dahan lang. Umalis kayo lahat sa akin. Ako na ang bahala. Lumayo kayo. Kapatid na babae. Senior na babae. Huwag kang mag-alala. Ibinalik mo sa akin ang unang beses. Ako ang magiging responsable sa'yo. Ikaw ang responsable. Akala mo ba magtitiwala ako sa'yo? Kung hindi lang ako nakahadlang kanina. Ikaw sana'y nakatulog sa 3 aswang na iyon. Nakatulog ka pa rin sa kanila. Huwag kang magmalaki dyan habang nakikinabang ka. Huwag kang magalit, Ate Master. Kakatanggap ko lang ng pamumuno sa Hihuanpi. Tara, sama ka sa akin para ipaalam. Sa lahat ng mga tuktok ng banal na pintuan, walang pakundangang daan. Patayin ang asawa para patunayan ang daan. Si Xiao Feng, isang dwarf na 108 taong gulang, Panginoon. Ang dakilang daan ay walang puso. Pamatay ng asawa, patunay ng daan. Ang dakilang daan ay walang puso. Pamatay ng asawa, patunay ng daan. Ang dakilang daan ay walang puso. Pamatay ng asawa, patunay ng daan. Ang dakilang daan ay walang puso. Pagsasakripisyo ng asawa para sa landas ng banal. Naway magtagumpay si Xiao Feng sa kanyang paglalakbay. Na makamit ang pagka-Diyos. Aking guro. Aking guro, huwag ka nang magalit sa akin. Ako si Xiang Dongliu, isang mabuting tao. Nangangako ako. Sa aking buhay, tapat akong magmamahal sa'yo. Kung hindi, ako na ang... Sige na, sige na. Pinagkakatiwalaan kita. Kinyuyan. Mag-asawa tayo. Tulungan mo akong patayin ang aking asawa para makamit ang daan. Ito ang karangalan mo sa buhay na ito. Ganda mo naman. Patawarin mo ako. Napakagandang babae. Huwag mo akong agawin. Naiisip kita ng sobra. Ito ay Woking Peak. Hindi ito lugar para magpakalabis ka. Sabi ni Cao Mengde. Dapat sa bawat isa, na babaeng mala sa pag-aasawa, ay ibigay ang pinakamalaking pagmamahal. Lumayo ka. Ang aking hormones. Ayaw ko. Ang aking pakiramdam ng katarungan ay sumabog na. Haha, siguro hindi pa niya alam ang tungkol sa pagkatao ng asawa ko. Pag nalaman niya, tiyak na hindi siya maglalakas loob. Nasiraan ang magandang bagay ko. Pagod ka na ba sa buhay? Ang tatay ko ay ang pangulo ng Trident Den. Magpakita ka ng respeto sa mga nakatatanda. Ako ang bagong leader ng Feng Huanpi. Kasing edad mo ang tatay mo. Tatawag sa'yo na malaking pamangkin. Hindi ba sobra? Itong babae na ito, hindi mo pwedeng pumatay. Kahit na naglakas loob pa siyang ipagtanggol ako. Puno ng hihuan. Talagang kahihiyan ito ng aming sekta. Isang nasa yugto ng pagbuo ay makakapagpatuloy bilang pinuno. Umalis ka na agad. Kapag pinatay ko ang aking asawa para sa katotohanan, babasagin ko ang iyong katawan sa milyon-milyong piraso. Patayin ang asawa para sa katotohanan. Mali na mali ka. Pagtataksil sa asawa, hindi ka lang. Magiging walang awa kailanman. Hinahanap mo ang iyong kamatayan. Ang paraan ng pagsasanay sa walang awa ay ang pagiging walang damdamin. Walang mas masahol pa sa pagpatay sa asawa. Mas masyadong walang pakundangan. Hindi ko masabi. Patayin kita. Umalis ka na dyan. Hahaha. Ikaw, nabaliw ka. Mapapatay ka ng asawa ko. Makasagutin mo ang asawa ko. Papatayin kita. Hindi ka pa rin magigising. Tingnan mo ang galit na galit ka. Gaano kalaki ang emosyon mo? Nasaan ang iyong kawalang hiya? Nabagsak sa lupa. Ako. Kakausapin lang kita, asawa mo. At ganito ka na agad. Kung sakaling tumakbo pa siya sa iba, di ka ba mababaliw sa galit? Sino ba ang lakas loob na tumakbo sa kanya? Patayin ko silang lahat.
Aking mabuting pamangkin. Ang pinaka-importante mong gagawin ngayon, hindi ito pagpatay, kundi dapat na huminga ng malalim, patahimikin ang iyong kalooban. Subukan mong unawain at tanggapin ang lahat na nangyari kanina. Ang pinaka-importante sa iyo, hindi ba dapat ay ang pag-unlad ng iyong sarili? Halikan mo ang asawa ko. Kailangan mo pa rin akong unawain at tanggapin. Pinatay kita. Tumigil ka. May punto siya. Pag-angat ng kakayahan. Ang pinakamahalaga, paggalang sa pinuno. Sige, sabihin mo. Tunay na walang pakialam. Ano ito? Ang tinatawag na tunay na walang puso ay hindi ang puksain ang taong nagpapakilig sa iyo, kundi ang puksain ang damdamin. Sa loob mo mismo. Kung ang iyong manugang ay luluhod dito, maapektuhan nito ang isip ng iyong anak na lalaki. Ito ay nagpapakita na ang damdamin ng iyong anak na lalaki ay hindi pa natatapos. Kaya ano ang masasabi mo na dapat gawin ng aking anak na lalaki? Ang tinatawag na pinakamataas na antas ng kawalang emosyon ay ang masaksihan ang sukdulang pagtataksil. Ngunit sa loob ay walang alon. Halos gusto ko pang tumawa. Pinakamalupit na pagtataksil. Ano ba ang ibig sabihin nito? Hindi kaya sinasabi niya na nagtaksil sa asawa? Ay, sabi niya yan eh. Hindi ko naman sinabi iyon. Paano naman pwede iyon? Ako ay isang babae. Kapag seryoso, seryoso talaga ako. Naghahanap ka ng gulo. Sa buong buhay ko, hindi ako kailanman magpapaloko. Huwag masyadong magmalaki sa iyong mga sinasabi. Dahil hindi mo pa naranasan ang mga benepisyo ng pagtataksil ng asawa. Sobra na iyan. Ikaw na hindi kailanman nag-aral nang walang awa. Bakit ka may karapatan na manghusga sa akin? Mali ka na naman dyan. Tunay na walang puso. Hindi ito konektado sa pag-ehersisyo. Sang-ayon ka ba dito? Kahit ano pa man. Kaninang hinalikan ko siya. Ngunit walang kahit anong nararamdaman sa loob ko. Sadyang gusto ko pang pag-usapan ito sa iyo. Tungkol sa lasa. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinapakita nito na ako ay mas walang puso kaysa sa inyong lahat. Lahat kayo. At pati na ang pagpatay sa asawa para patunayan ang daan. Sa tingin ko, mali ang inyong pag-ensayo. Mayabang kayo. Pagpatay sa asawa para patunayan ang daan ay ang tradisyon mula sa aking ninuno. Hindi ka pinapayagang magduda. Baka matagal na ito. At nagkamali kayo sa pagsasanay. Walang patunay sa salita lang. Ang aming punong guro ay namatay sa walang pusong lungga. Ang huling lihim ng daan ng walang puso. Naiwan din sa loob ng yungib. Sino bang may tapang pumasok? Kunin ang lihim na aklat. Iyan, pwede bang tanggalin ang salitang may tapang? Siyempre, may genie lamp ako. Kapag namatay, pwede akong bumalik at muling mabuhay. Aba. Iyon ba ang yungib? Huwag kang pupunta doon para mamatay. Mula nang pumanaw ang ating ninuno sa loob ng yungib, wala nang nakalabas ng buhay. Tumahimik ka. Sa loob ng walang pusong yungib, ang kapangyarihan ng mga batas ay nagwawala. Tanging ang tunay na walang puso lamang. Hindi mangyayari na mapatay ng kapangyarihan ng batas. Tatakbo ka ba papasok? Huwag kang makipag-usap sa akin ng ganyan. Ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa apoy. Mamaya, tinitiyak ko sa iyo. Tiyak na humingi sa akin. Turuan ka ng walang pusong daan. Hintayin mong makalabas ako ng buhay. Siguradong maniniwala ang mga taong ito sa sinasabi ko. Sa oras na yun, magkakaroon tayo ng laro. May laban tayo. Ay nako. Itong kalansay. Hindi kaya siya ang Grandmaster ng Woking Peak. Tama. Ako nga yun. Pasensya na, pasensya na. Ngayon ay tanging mga buto na lang ang natira. Kaya pa rin makipag-ugnayan. Tunay ngang ikaw ang Grandmaster. Isa lang itong naiwang kaluluwa. Pumasok ako dito. Gusto ko lang itanong. Ano ba ang tunay na diwa ng ating walang emosyon na daan? Hindi mo alam ito. Kung sakaling magka-espiritu ka sa walang emosyon, tanging pagpatay sa asawa ang daan sa kaliwanagan. Hey, ang cute mo talaga. Talagang sa pagpatay sa asawa ka umaasa. Para mag-aral ng daan ng walang awa. Grabe ka naman, ang cute mo. Ang cute mo. Bakit biglang nagalit? Ako ay ang guro ng mga guro. Hindi ako isa sa inyo mula sa walang awa na tuktok. Ang ganitong uri ng walang pusong tradisyon
Kapag nakatagpo ng Ginoong Xiang, agad na magkakaroon ng malaking kapahamakan. Ano ang balak mo? Dahil alam niyo na, kung hindi niyo pahalagahan ang mga asawa niyo, kailangan na lang nilang mahalin ng husto. Ang mga asawa niyo ng maayos. Haha. Ding ding ding. Haha. Lobo ng Berde. Ipapadala ko sa inyo ang mga disipulo ng Wu Qingpi. Bawat isa, isang suot. Bastos na bata. Gusto mo bang guluhin ang aming tradisyon? Tama ka. Aayain ko ang iyong mga disipulo na ipasa ang magandang tradisyon ng pagdadala ng berdeng sombrero. Sa bawat henerasyon, magaling ang pagkakaalam mo. Gusto kong gawing berde na sombrero peak ang Wufeng. Ang tanga mo talaga. Akala mo kaya mong makalabas ng hukay ng Wufeng ng buhay. Hindi naman kalakihan ang hukay na ito. Hindi ako naniniwala na hindi ko mahahanap ang labasan. Hawakan mo ang ulo ko. Saka ito aabot sa labas ng hukay ng Wufeng. Pero kaya mo bang maniwala kung hindi mo lubos na nahasa ang walang pusong landas? Kapag hawak mo ang ulo ng orihinal na katawan, pagagapangin ka ng kapangyarihan ng mga batas. Tiyak na mamamatay ka. Ang dami mong sinasabi, pati na ang pagpatay sa akin. Akala mo ba nagbibiro ako? Mamatay ka na. Hindi namamatay, hindi naglalaho, kakayahang aktibo. Pakiusap, Panginoon, pumili ng isang bagay na ipapamana. Tatay, yung mayabang na iyon, imposible nang lumabas. Ako ay, diretso na lang napatayin ang asawa at magpatotoo. Tapos na. Tadhana ang buhay. Hindi ko talaga inaasahan na mabubuhay ako. Gawin mo na. Tigilan mo. Hindi ka pala namatay. Siyempre naman. Sapat na. Bakit ka walang dala? Nasaan ang lihim ng tuktok? Lihim? Wala. Pero, Tada. Berde na sombrero. Susubukan mo akong lokohin. Ay, ang berdeng sombrero na to ay mahalaga. Yung mga nakakaalam ng halaga niyan ay gustong suotin. Gusto mong putulin ito. Siguradong magsisisi ka. Ay, Cheng-er, huwag magmadali. Tingnan yung ama. Tama. Ito ang espiritu ng ating ninuno. Kung isusuot ang sombrerong ito, tiyak na mapapalakas ang pagkaunawa sa landas ng walang awa. Ano? Mabilis, isuot mo ito sa akin. Ay naku, Cheng-er. Kailangan mo lang pumasok. Sa'yo aning na yugto. Hindi mo kailangan ng ganitong kayamanan. Ay naku. Si Lawang Huwag ka nang makipag-agawan sa bata. Hintayin mong matapos ang araw na ito. Bibigyan kita ng isa pang sombrero. Hindi tama Dito sa walang pusong yungib. Paano naman walang lihim na kasanayan? Siyempre meron. Pero nakasulat lahat iyon sa bato. Hindi maalis iyon. Ngunit ngayon, nasa isip ko na lahat iyon. Oh, ano ang nakasulat doon? Ay naku. Sa harap ng maraming tao. Nakakahiya sabihin. Kung hindi mo sasabihin, papatayin kita. Sige na. Kung talagang tanungin mo, edi magiging tapat ako. Noong gabing ng spring equinox, nakita ng guro ang kanyang asawa at ang kanyang disipulo, na nagiinitan sa gubat ng mga maple. Agad siyang nasaktan na parang sinaksak. Sumiklab ang pagnanais na pumatay. Ano? Ang naglakas loob na lokohin ang guro. Bodyguard. Naisip ng guro noong panahong iyon, ang daan ay walang awa, kaya pinipigilan ang galit sa puso. Tahimik na maghintay sa pagbabago. Ang ganitong kalooban, talagang huwaran ang aming gurong lolo. Tumingin si Guro Lolo sa kanyang pag-ibig. Noong una, masakit sa puso. Pagkatapos, naging manhid. Sa huli, tinitingnan ko lang ang kwento ng iba. Walang saya, walang lungkot. Kapag nagsimula ang pagnanais na pumatay, nandito pa rin ang damdamin. Tinitingnan lang ng walang emosyon. Doon lang. Makikita ang tunay na walang pakiramdam. Naintindihan ko na. Ito ang walang awa na daan.
Ang aming lolo guro magpakailan pa man. Sandali lang. Ang utak ko. Medyo hindi makapag-isip ng maayos. Aking mabait na pamangkin. Kailangan mong bitawan ang utak mo. Huwag ka nang magpatuloy sa pagkalito. Pumatay ng asawa. Parang ganito lang. Parang may isang lamok na pumasok sa bahay. Pinapatay mo ito. Pero may bagong lamok na darating. At ang walang pusong paraan ay gawing isang libreng parke ang iyong bahay. Hayaan mong dumaan ang mga langaw. Pero hindi ka man lang kumikibo. Saka mo pa nga gustong bigyan ng star rating ang ipinapakita ng langaw ngayon. Para kang walang pakialam. Ito ang tunay na walang pakiramdam. Tama na. Ang ibig mong sabihin ay, pwede pa rin bang magpakasal ulit kung napatay ng asawa? Basta't makapag-asawa. Hindi matatapos. Hindi matatapos. Hindi ko kailanman masasabing walang puso. Ay. Bakit ka nakatitig? Dapat may palakpakan dito. Matalino si Xiao Fengshu. Maaaring niyang makamit ang daan ng katuwiran. Kaya, pamangkin nasisira ang landas mo noon. Kailangan mong patunayan ang walang emosyon na daan. Hindi ang pumatay sa asawa, kundi ang magbigay inspirasyon sa asawa. Tumulong sa asawa, kahit na lumikha ng mga kondisyon para sa asawa upang mag-enjoy. At pagkatapos, nandoon ka lang sa tabi, tahimik na nanonood, at masusing tinatangkilik. Ito ang tunay na diwa ng walang awa. Kaya ano ang dapat kong gawin? Huwag mo akong tanungin. Saan ko naman malalaman? Ikaw na lang ang mag-isip. Basta't ang impormasyon sa walang emosyon na butas. Nasabi ko na sa'yo lahat. Hindi naman ako bobo. Ulit-ulitin pa. Hindi ba't pinapagawa lang nila sa akin na isuot ang berdeng sombrero? Nang totoo, alam ko na ang gagawin ko. Ay, anak, huwag ka munang mag-alala. Baka hindi naman nagsasabi ng totoo yung batang ito. Kung ganon, ikaw ang mapapahamak. Biro ng mga tao. Mag-alala ka lang. Matalino ang bata. Itong batang ito, di niya ako matatalo. Anong gagawin mo? Ay nako, grabe. Ikaw, halikan mo siya. Ano? Halik. Nasaksihan ang pagtataksil. Epektibo ba ito? Hindi mo inakala na ganoon ako katalino, di ba? Kung magsisinungaling ka, agad kitang papatayin. Tama na, Wang Teng. Hindi ako isang malayang babae na walang prinsipyo. Pwede mo akong patayin. Pero hindi mo ako mapapahiya. Binigyan kita ng respeto, di ba? Para kang isang alipin sa akin. Bakit mo ginawa iyon? Ikaw, sinalikan mo siya. Agad. Anong balak mo, gago ka? Bakit ka biglang kinakabahan? Natatakot kang mabunyag ang kasinungalingan mo. Tanga ka talaga. Ang ginawa mo kanina ay hindi sapat na pagmamahal sa kanya. Paano ka magiging galit sa kanya dahil sa kanyang pagtataksil? May katwiran ka. Mahal ko ang asawa ko. Asawa, pasensya na. Mahal pa rin kita. Kahit na para sa aking espiritual na paglalakbay. Pwede mo ba siyang halikan? Hindi pwedeng. Ang aming angkan ay nananatiling tapat sa puri. Hindi pwedeng masira ito sa akin. Sa mga patakaran ng aming mga ninuno, hindi ka matatakot na masira ang iyong pangalan. Hindi mo ba kayang iligtas ang buhay ng buong pamilya mo? Ikaw, maging mabait ka. Halikan mo siya ng konti. CJ, sa pisngi lang, okay na. Ayaw ba sa akin ng magandang babae na ito dahil pangit ako? Kung hindi talaga kaya, palitan mo na lang ng iba. Hindi. Gusto kita. Lasinggera. Ay anak. Huwag magmadali, mabilis ang kilos. Dali, mag-ipon ng enerhiya. Umupo ng cross-leg ng mabilis. Damaing mabuti ang kasalukuyang emosyon. Mabilis. Ito ang pinakamaliit na butas sa iyong puso, na maaaring magdulot ng iyong pagbagsak. Mabilis. Ito ay isang yaman. Nakapasa na ang aking cultivation. Epektibo ang paraan. Mabilis. Ipagpatuloy ang pag-ehersisyo.
Diretsong pumasok sa yugto ng Yuaning, ang bilis. Hindi pa sapat, tatay. Sadyang ganito lang. Wala nang emosyon sa loob ko, parang isang malalim na balon. Tumayo ka. Gusto kong magpatuloy pa kayo. Ang asawa ko. Sa harap ko pa nga. Nagpapakita pa ng pagmamahalan sa ibang lalaki. Anak, tingnan mo. Ang ganda ng pagkakataon na ito. Huwag mong hayaang ang galit ay magpatalo sa iyo. Huwag kang mawalan ng kontrol. Tanggapin mo na agad. Ayaw ko ng galit. Ang ganda-ganda nito. Malupit na daan. Natutunan ko na. Ay naku. Kaibigan kong matanda. Sa wakas ay naunawaan mo na. Kalugod-lugod at karapat-dapat na pagbati. Tara na. Sama mo ang tatay mo para dumalo sa seremonya ng pagpapalit ng pinuno ng tuktok. Kami muna ang aalis. Sandali lang. Sino ang nagsabing pwede kayong umalis? Kinyo yan. Hindi pa kita pinapatay. Ay naku, mahal na pamangkin. Dito ka nagkamali. Kung nagagalit ka sa iyong asawa, dahil sa kanyang pananabotahe, hindi ka magiging matagumpay. Sa iyong walang pusong daan, hindi ako dahil sa galit. Babae, hindi na niya kayang maapektuhan ang aking puso sa espiritu. Pero ang sekta ng demonyo ay nakatuon sa pagsasamantala hanggang sa huling patak ng halaga. Marahil, ang pagpatay sa asawa para sa patotoo ay makapagpapalalim pa ng aking espiritu. Isang basura sa yugto ng pundasyon. Kung muli mong hadlangan ang aking anak sa pagdadala ng katotohanan, patayin kita. Mamatay ka na. Sandali lang. Huwag magmadali. Ano? Ayaw mo ba? Kung ayaw, tiisin mo na lang. Alam mo ba? Ikaw, at pati ang tatay mo, dapat kayong lumuhod kapag nakita ninyo ako. Mamatay ka na. Ang kakayahang hindi mamatay ay na-activate na. Pumili po ang may-ari ng isang bagay na ipapamana. Ano ang mga pagpipilian? Walang anuman sa butas na to. Mahahalagang paalala, ang mga labi ni Master Wu Qingfeng ay kayang magbunsod ng espiritu ng kasangkapan. Pinakamataas na popetryong mahika. Ito ang pipiliin ko. Sabihin ko na sa inyo ang totoo. Kagabi lang sa loob ng Woking Cave, ang inyong guro ay tinanggap na akong pang-amang. Bastos. Naglakas loob kang insultuhin ang guro ng Woking Peak. Nais mo bang mamatay? Mukhang itong batang ito ay natatakot na natulala. Ang aking guro ay narito. Pero ang kakaibang sa demonic path, yung mga cultivator na nasa kalagitnaan ng pag-akyat sa tribulation. Ang mga alamat na Diyos sa lupa. Hindi ka karapat dapat maging ampun niya. Sige na, sige na. Pinagsasapak mo ako ng 2 beses. Binato ako ng tatay niya ng 1 palo. Ngayon, kayo naman. Kumukupas ka agad at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, tatawagin ko ang mga ninuno ninyo. Magkakaproblema kayo pareho. Tawagin mo ako. Kung hindi mo matatawag, gagawin kong punit ang bibig mo. Anak na lalaki. Lumabas ka rito. Batiin ang ama. Sino ang tinatakot mo? Nakikita ko na ikaw ay kinuha mula sa iyong sariling libingan. Walang galang. Tama ang amoy na ito. Tuktok ng walang awa. Ito ang mga buto na ito ang ating lolo. Pero, bakit? Pinili ng ating lolo na gawing ama ng espiritu ang isang tao. Naririnig mo ba? Paano na lang ako pinapagalitan ng iyong mga supling? Ngayon ay galit na galit ako. Malamang sa isang saglit, ipapasok kita sa latrina. Huwag naman sana. Tatay na parang ama. Grandmaster. Ang mga disipulo ay nasa kalagayan na ng Yuan Infant. 3,000 taon na. Maaari ko bang itanong, Grandmaster, paano ko malalampasan ang ganitong balakid? Huwag mong itanong sa akin. Ang pinagsisisihan ko ay ang maiwan kayong mga inutil. Palagi niyo lang akong ginagambala. Ito, ikaw, Grandmaster.
Sinasabi mong ikaw, iwan mo kami. Hindi ka ba makakakyat sa langit? Naiintindihan ko na. Kailangan maging walang puso. Kailangan mong putulin ang linya ng lahi. Ang kakayahan mong umunawa. Mas nakakatakot pa kaysa sa anak mo. Anong ginagawa mo? Gusto kong putulin ang aking lahi. Gusto ko maging walang pusong landas. Pero pinutol mo na ang sarili mo. Kaya hindi ka pa rin umusad sa walang pusong landas. Nga. Hindi ka papatay. Ako. Hindi ako pwedeng maging walang anak at apo. Ayaw ko pang mamatay. Ang ugnayang pamilya ay parang kandado. Ngayon, ito'y nagiging pira-piraso. Tanging sa ganitong paraan ko matatagpuan ang tunay na sarili. Tara na. Kapag natapos na ang kanyang landas, siguradong papatayin tayo. Magtiwala ka lang. Hindi niya ako papatayin. At saka, bababa pa siya sa tuhod at hihingi sa akin. Alam mo ba kung sino ang iyong lolo? Bakit ako naging inaanak mo? Dahil noong nakaraan kayo. Ako lang. Ang nakakaalam ng tamang landas ng walang pusong daan. Ako. Walang pusong tangway. Sa hinaharap ay si Xiangzu. Ang susundin. Pinainit ko na ang kama. Mga dalagang maganda, kayong dalawa, umakyat na kayo lahat. Anong pangarap mo dyan? Gusto mo pa kaming samahan sa pagtulog? Kaya mo ba? Siyempre, kaya kong alagaan. Ako ang pinuno ng Heping Peak. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi lang walang pera ang Heping Peak. May utang pa ito sa Kangbao Pavilion. 10 bilyong puntos ng kontribusyon. Kasama na ang iyong hangaring magdaos ng seremonya ng pagmamana. Mas mabuti pang kalimutan mo na agad yan. Ano? Paano naging ganito kahirap ang Hihuan Peak? Bago mawala ang nakaraang pinuno ng Peak. Sa pangalan ng Hihuan Peak, nangutang ng napakaraming kontribusyon na puntos. Nagsimula ng mangutang ang tanggapan ng kayamanan. Ang mga gamot ng mga disipulo sa labas ngayong buwan ay itinigil na ang pamamahagi. Salamat sa paalala mo. Kung walang pera, magnakaw na lang sa tanggapan ng kayamanan. Nabaliw ka na. Ang pagnanakaw sa tanggapan ng kayamanan ay isang malaking kasalanan. At walang sinuman ang matagumpay na nakawan. Nandoon ang mga tagapagtanggol ng Momen. Pinakamahigpit na depensa. Kakatwa. Ako pa ang hindi takot mamatay. Tara na. Kasama ko ang asawa ko sa pagnanakaw ng yaman. Guro ng Peak, maghinay-hinay ka naman. Anong nangyari? Hindi namin kayo matutulungan. Sino ba ang tinawag mo? Hindi naman para maging bodyguard, kundi para tumulong lang. Siyempre, napakaraming yaman. Kailangan ko lang mag-isa. Ilipat sa hindi tiyak na panahon. CJ, kahit na matindi ang loob mong mang-hold up, hindi ibig sabihin na basta hold up agad. Dapat planuhin ng mabuti. Mag-isip ng magandang paraan. Huwag kang mag-alala. May plano na kami noon pa man. Napatunayan ko na sa iyo, ng maraming beses, na walang pagkakamali. Ay, sige na. Mukhang talagang sigurado siya. Hayaan mo na siyang magsimula. Alaynan. Tiwala ang bawat hakbang. Kalma ang kanyang ekspresyon. May kutob ako, na ang kanyang plano ay tiyak na magpapawaw sa atin. Alaynan. Ano ang tinitingnan mo? Gagawin kong hold up. Sobrang padalos-dalos nito. Ikaw, tanga. Ngayon, patay na tayo. Anong masama sa pagnanakaw ko sa'yo? Ibigay mo sa akin ang pinakamahalaga ninyong bagay. Ilabas mo lahat. Gusto kong makita. Ako'y isang lumang tao na may depekto. Talagang ilalabas ko ang kayamanan. Pero hindi naman ito mahalaga. Matandang bagay. Seryoso akong nananakaw sa'yo. Huwag mong gawing biro ito sa akin. CJ, Pangulo ng Hihuan Peak, bigyan kita ng seryosong bagay. Ito ang susi sa bangko. Mga yaman sa treasure room. Nasa loob lahat ng bangko. Diretsong nakawan ng bangko. Kumikita na tayo. Halika na. Sugod na.
Kapag namatay na ako, agad kong pipiliing dalhin ang susi. Hindi kita papatayin. Kapag hinawakan mo ang susi, parang hinawakan mo ang dangal ng kayamanan. Ang tunay na dangal, hindi nasusukat sa lalim ng pagtatago ng yaman, kundi sa kung paano ito inilalagay doon. Walang nagbabantay, at walang pinto. Ngunit, hindi ka rin matapang na kunin. Sa 9 peaks at 13 pavilions ng Tushan Set, sa loob ng 180,000 taon, walang sinuman ang naglakas loob na gumalaw ng mga pangarap na pumasok sa Treasure Pavilion. Sinasabi ko lang, ang taas ng pag-iisip mo talaga. Huwag na nating pag-usapan pa ngayon. Jiu Feng, Shizanje. Kahit na ang pinuno mismo ang pumunta, ako pa rin ang magpapasya. Kuya, dadalhin ko kayo sa yaman. Ang malaking pinto ng kayamanan. Bakit walang kahit isang bantay? Walang susi. Kahit ang Diyos-Diyosan sa lupa di makalampas sa baryo na ito. Natural na walang nagbabantay. Palagi kong nararamdaman na kakaiba dito. Parang may nakatingin sa atin. Walang kwenta. Hindi kita tinatanaw dito. Ikaw mismo ang natatakot sa sarili mo. Hindi ka nanakaw ng kahit ano. Kaya may konsensya ka sa pagiging magnanakaw. Sa Feng Huan Peak, maraming babae pa doon. Naghihintay na akong alagaan sila. Magnanakaw ng isang vault. Hindi dapat nakakaramdam ng pag-aalinlangan. Dapat tayong maging excited. Dapat nating ipagmalaki ang mga darating na araw. Na kahit kailan hindi maubos ang pera. Na nakakatuwa. Paano pwedeng mangyari to? Wala man lang kayong natanggap na kahit ano. Naramdaman nyo ba? Parang may gumagalaw ang lupa. Pero hindi naman buhay ang lupa. Paano magkakaroon ng pag-uga? Baka niloko lang ako ni Ginoo. Hindi naman siguro. Hindi niya malalaman na may kakayahan akong bumalik sa nakaraan. Hindi naman siguro niya ako sisisihin. Tara, puntahan natin si Ginoo para magtanong. Pupunta ako rito. Bakit may dumudugo pa rin sa sahig? Ito, parang puno ng ugat ang sahig. Ito ay isang buhay na nilalang. At isang napakalaking nilalang pa nga. Ang buong Treasure Pavilion, parang isang tumitibok na puso. Maging ang Treasure Pavilion, o ang mga pangunahing tuktok, ay mga organo ng halimaw na ito. Tayo ay nabubuhay sa loob ng katawan ng halimaw. Hindi maganda. Nararamdaman na ng puso natin ang presensya natin. Tumakbo na kayo. Mabilis, umalis na kayo. Amoy batang hamog, lumabas ka na. Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay. Kailangan kong pag-aralan mabuti. Ano na ba talaga ang nangyayari sa mundong ito? Nakakatuwa. Ang buong demonyo ay nasa loob ng isang halimaw. Para sa akin, ito ay hindi maikakaila na isang biyaya. Ang mahiwagang lampara, tiyak na, nasa itaas ng mundong ito. Hindi ko alam kung namatay na ako. Anong magiging epekto nito? Halika na. Patayin mo ako. Epektibo na ang kakayahang hindi mamatay, hindi mawala. Piliin ng may-ari ang isang bagay na ipapamana.